Welcome everyone to this broadcast. I am Cyrus Dukulan. You're watching and listening to Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, and Cool TV. Today marks the first episode of Let's Talk. That's right. This is a special program where we will be talking about anything and everything that you can possibly think of. But right now, this may be or may not be our first and probably our final last episode. Who knows? This episode is quite interesting because we never really discussed it we never have really discussed it primarily in other podcasts. In fact, this is a very untraditional topic that we have never have topic, maybe until when another show comes on Smile Network. But aside from that, we will be talking about counseling, the methods, skills, clientele, and the context. Now, of course, we wouldn't be exactly talk about it without bringing someone to our program. So before we actually start, we would like to thank our technical team, Rumar Jabez, alongside Terby Estrada, alongside our dear friends at Smile Network, and of course, our group mates from our DIAS, disciplines in Applied Social Sciences, Team 1, who are actually in the program right now, who are in the meeting right now. So hopefully you will be able to know, and of course you will be able to ask questions, know a little bit more about counseling. And now, before we actually start, we would like to introduce our guest. Now, this guest right here was actually referred to me by my good friend Anima, or Gerald Dimaan. He was the one who, well, for the most part, he helped me approach the guest that we have right now in the program. Inayin natin yung music para sure ball tayo marinig din ako. Now, he has quite an experience. Is Anima right here right now? Would you like to siguro i-explain siguro yung credentials ng ating guest? Yes, hello. Hello, rinig ka. Okay, so itong guest speaker natin, hello, this is Jerdy Maano. So yun, I'm pleased to introduce to you one of your guest speakers. So he is a PhD, also an RGC, definitely with extensive experiences, of course in schools. And most importantly, I would like to comment that he is also doing he's also doing online seminars, trainings related to being a school counselor associate, and he also has an upcoming seminar related to school based psychological first aid. Without further ado, I would like to introduce to you Doc Manuel and Gabriel. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much introduction. It's an overwhelming. Actually, this is the fourth time that I'm invited for a podcast. Pero ito yung first time na senior high school ang aking host. Okay, so again, good afternoon everyone. It's a privilege. It's an honor to be your guest this afternoon. Excellent. Now, first and foremost, actually, this might be a little pero how long have you been having experience with counseling and at all? Actually, matagal na rin, no? Siguro kung susumahin natin lahat, more than 14 years of experience sa larangan, no, ng guidance and counseling. Most of my experience is in high school because I was part of Department of Education for almost 11 years. Kaya mas mahaba yung aking experience sa high school as a guidance counselor during those days. Currently, by the way, I'm here in Catbalogan City in Samar. I am the college counselor of Catbalogan City Community College. But of course, I'm from Olongapo, but currently I'm working here in Samar in Catbalogan. All right. Thank you. Now, let's start with the topic of counseling itself. Kasi
we're here right now sa program natin na yun para i-inform po natin not only just the students right here in our meeting, but also our audience natin sa Smile Network. Now, first and foremost, before we actually start, siguro let's discuss about siguro basic muna tayo na knowledge as to how does counseling work, where to apply the counseling in situations. Siguro ang una nating tanong natin na yun is, well, first and foremost, kailan kaya natin pwede gamitin or pwede how can I say this, to start consulting a counselor? Okay. Actually, that's a good question. Before directly answering the question, marami kasing nako-confuse. Marami ako narinig sa mga kabataan. Minsan sinasabi nila, depressed sila. Diba? Minsan sinasabi nila may anxiety sila. Pero pag nakausap namin, hindi naman actually depressed, malungkot lang. Hindi naman actually anxiety, confused lang. Ganon din sa counselor, no? Hindi kinakailangan most of the time, kinakailangan kumausap tayo ng counselor. May mga pamantayan. For example, halimbawa, kung ako ang isang guidance counselor ng isang paralan, para umabot tayo doon sa tinatawag na counseling session, kinakailangan muna dumaan sa assessment. So sa assessment, may dalawang process. Una, may tinatawag na clinical assessment. Yung clinical assessment, ito yung interview. Nagtatanong yung counselor. Pangalawa, merong written assessment. So yung clinical assessment at saka yung written assessment, pagsasamahin yung dalawa. Kung ano yung magiging result nun, yung magiging interpretation ng result nun, yun ang magsasabi kung dadaan ba sa counseling itong student na to or hindi. Now, may mga red flags. Pag nakitaan namin ng red flags, automatic yun, dadaan sa counseling. Pag hindi nakitaan ng red flags, hindi siya dadaan sa counseling. Now, let me just reiterate yung word na counseling. Yung word na counseling, hindi siya, it's a process. Okay? Hindi siya natatapos ng isang oras, isang araw. Okay? So pagkatapos nung initial assessment, pag gusto ng counselor, based on the result na kinakailangan talaga magkaroon ng counseling, magkakaroon ng series of sessions. So yung series of sessions na yon, magkakaroon ng agreement yung client and the counselor magkakaroon sila ng agreement dun sa proposed number of sessions at ilang oras lang yung kada sessions. Depende yun sa gravity ng mental health issue. It's either physical, emotional. Depende sa pinagdadaanan, lalo na kung red flag. Red flag composed of abuse, suicidal ideation, yan yung mga red flags natin. Severe depression, yan yung mga red flags natin. So pag yan yung mga nakita natin, most probably, nagpo-propose na ng session and then magkakaroon ng agreement between the client and the counselor. Okay. Now, ang question ko nito, I would like to clarify. So, like basically, bali, ito talaga, nakadepende lang talaga, nakadepende lang talaga yan sa severity ng magiging problem ng isang student or isang person. Ganon talaga yan. Yeah. Most of the time, ganon. Okay, so now let's talk, siguro let's talk na tayo about sa skills. Now, I think ilan sa atin dito, siguro, there might be some people na parang gustong maging counselor. How would they would like to help others through counseling? Now, ito yung tanong ko, ano yung bang pinaka-essential skill na dapat kailangan para sa sa magiging future counselors? Okay. Siguro bago ko rin sagutin, let me share with you my history. Yan. On how I became a counselor. Ang baccalaureate ko, by the way, is criminology, Bachelor of Science in Criminology. During that time, meron akong experience na almost 2 years ako sa service ng PNP. At may nakita ako incident na hindi ko makakalimutan. Involved ang isang kabataan doon sa incident na yon. Yun na nagmulat sa akin. Looks like okay. Looks like nawalan po ata ng kuryente si Nawala ata, I think nawala ata ng kuryente. Oops. Well, this is awkward. This is very gulat ako dun. Gulat ako dun na wait lang. Whew. Mga kaibigan, sa punto pong ito, parang let's just wait for a moment. Pero I think
for the most part, gets naman natin na, yun nga, this is, siguro ano muna, habang, siguro ano muna tayo siguro, let's have an open forum muna tayo, saglit lang ng open forum muna tayo as to, what, ano pa yung mga gusto ninyong planong itanong, kasi alam niyo naman, this topic hindi niyo masyado naiintindihan, hindi natin actually in the entirety of Smile hindi natin ito tinatalakayan for the most part, maybe until another show gonna come up, stay tuned na lang po dun. Siguro mag-open forum muna tayo. I think everyone tayo, pwede kayo mag-usap dito na yun. I think kausapin muna natin yung ating students. Sino, may mga questions ba kayo actually before mo na kayo mag-ano, or wala pa muna? Wala pa. Wow! At dahil dyan, mag-commercial break na tayo. Let's go! Cyrich! No, wag. Chloe, Hi, Cyrich! nag-hi lang agad, no? Cyrich! Hi, Cyrich! Cyrich, pwede mag-attend lang ako pero hindi lang mag-ano kasi may tune up kami ngayon. Yan ang hindi na... sige, pwede naman. I mean, if ever man na hindi maano sa oras kasi we're trying to fit this in a 30-minute format, maybe extended kasi again, may brown out. No, Baka kasi lang, pwede lang man short question ang inyong ikuan. Okay lang man sa akin kung short question lang ang itanong niyo sa kanya. No problem. This is just your way of participating lang din eh. sorry, Cyrich, may ano kami pero di man ako mag-alis dito sa meet. Pwede? No problem. Wala akong problema. Okay, Cyrich. Okay, goods. Thank Baka you. ibigay sa punto pong ito, I guess. Pag-decide. Grabe si Ted. Okay, you know what? Maybe we should, siguro. Smileys! Hello, guys. Oo, yun yung pangalan ko, guys. Ako po si Cyrich Kukulan po, guys. This is the only show na magre-reveal talaga ako ng full name dito. Ay, ito na, bumalik na pala, sister. Nagkaroon natin ng electrical problem. Magko-commercial sana kami, sir. Pero sige lang. I think let's go back to the story that you're... Sorry. Nagkaroon ng... nawala ng power, but okay lang. Nagkapagat. Naman namin yung generator agad eh. So again, sorry for the interruption. Okay, let's go back to the story. Okay. Sige. Okay, Back sige. to the story. So yun nga, as I mentioned, ang baccalaureate ko nga ay criminology, and then isang operation yung nangyari, involved yung isang kabataan, and then yun na nagpamulat sa akin na hindi ako para sa pagiging pulis. So ang ginawa ko ngayon, sabi ko, para makatulong ako, na matulungan itong mga kabataan na to na hindi mapunta sa ganitong sitwasyon, kung ano man yung nakita ko that time, sabi ko siguro maging teacher ako. So kumuha ko ng Prof. Ed, and then, to cut the story short, nakapasa ako sa board exam, naging professional teacher ako sa DepEd. Pagpasok sa DepEd, nagulat ako. Sabi ko, bakit ganito tinatrato ni Jantis ng DepEd? Na pag ka pumasok, hindi ka pinapapasok sa loob ng classroom. Sabi ko, ba't ganito? So, medyo napuzzle ako that time. Kasi sa akin, lumalabas na pag hindi mo pinapasok yung bata sa loob ng classroom just because late yung bata, dalawa yung nagiging cause ng mental health. Una, napapahiya yung bata. Pangalawa, bukod sa napapahiya siya, na-underestimate yung kakayahan na meron siya kasi hindi na siya. So parang sinabi ko ngayon, ano kahit magandang gawin para makatulong dito? Kasi during that time, na-designate ako as guidance, pero hindi pa ako RGC. So ang nangyari ngayon, nag-aral ako ng psych kasi for you to become an RGC, kinakailangan, meron kang psychology na baccalaureate. So after finishing my psych, nag-take ako ng board exam, yung inisip ko, magiging psychology ba ako or magiging counselor kasi dalawa yung path. Kung mag-stay ka ba as clinical instructor or clinical psychologist or counselor. So mas pinili ko yung counselor side kasi nga more on sa mga bata, more on sa mga estudyante ang approach. Unlike psychology, more on adult or more on company. Okay, corporate psychologist. So iba yung naran. So mas gusto ko sa mga schools. So yun ang pinili ko. So luckily, nakapasa tayo at maging RGC tayo. So madalit salita, it's a calling kung gusto mo maging counselor. Hindi siya dahil gusto mo lang, hindi dahil gusto ng tropa mo, ng kaibigan mo, sumama ka. Dapat gusto mo yung gawin. Pangalawa, dapat sanay kang makinig. Kasi dapat kami counselor sa good listener. Okay? Dapat hindi tayo nag-judge sa behavior. Okay?
Hindi natin inuusgan isang estudyante na porket nakipagsunto ka, sasabihin agad natin, basagulero, hindi ganun ang counselor. Ang tinitingnan ng counselor, reason behind bakit ganun yung naging action ng isang kabataan. Halimbawa, bigyan ko lang ng good example, yung recently incident natin in Tacloban, no, yung shooting incident. It's a good example. Halos lahat nagalit sa kabataan. Okay lang yan. I'm not saying tama yung ginawa nila. But what I'm saying is in line with counseling, in line with counselor profession, ang tinitignan agad namin, ano yung nag-trigger at nagkaroon ng lakas ng loob yung bata na magdala ng baril sa loob ng paaralan at gamitin ito para makasakit. Yun tinitignan natin. Kasi kung yun ang titignan natin, malalaman natin paano ito hindi maulit-ulit. Okay? So again, trigger warning sa mga kabataan na nakikinig dito. This is just for educational purposes. Kung sa tingin nyo medyo may nag-trigger sa inyo, so explained it, please do consult your counselor in your school. Okay? Kasi mas maganda, mas maintindihan lang natin at maunawaan natin. So yung sinishare ko sa inyo for educational purposes. So hindi ka pwedeng maging counselor kung ang thinking sa isang tao na nagkamali, masama agad. Hindi para sa pagiging counselor. Para sa iyong pagiging counselor, pag ang tingin mo sa isang taong nagkamali, mayroong tanong, bakit niya nagawa yon? Ano yung kwento behind na nagawa niya yon? Isang batang, for example, sa loob ng paralan ng bully. Hindi porket ng bully ang isang bata, siya ay sasabihan na lang natin ng isang bata, hindi pinalaki ng maayos ng magulang kasi siya yung nabubully. No. Tingnan natin yung reason behind yung kwento. Kaya sa guidance and counseling program, kasama lagi yung approach ng bully at yung binuli. Kasi parehas silang nakikita na victim at kinakailangan parehas silang bigyan ng intervention. Okay? So malinaw lang, basic, na gusto maging counselor, dapat magaling ka makinig, hindi ka judgmental sa madalit salita. Okay? So yung dalawa na yon, malaking bagay yon kung yun ka ngayon. And then you can pursue BS Psychology in college. And then from there, determine mo na yung sarili mo kung talagang kaya mo yung ganitong klaseng line of profession or hindi. Okay. Now, this is a great talaga na, ang galing ng insight, no? Yun nga, really talaga needed talaga makinig. Marunong makinig at hindi maging judgmental. Now, aside from that, what should I refer ko? Paano kita i-refer pala? O pala, yan pala yung number one question ko pala matagal na. Paano kita i-refer? I-refer? Yeah, how can I call you? How can I call? What should I call you? Yeah, kung sakaling i-refer sa profession, kung yun yung aking understanding, just go to our FB page, Counselors Insight. You can message right there. Actually, may mga client ako online. May mga schedule sila sa akin. I have a client in Manila and from Cavite. Online kasi nga malayo ako ngayon, nasa summer ako currently. Kaya hindi ako makapag-conduct ng face-to-face counseling. Kasi yung dito sa Catbalogan City Community College, medyo challenging din yung aking performance dito na talaga kinakailangan nila ng isang counselor to develop the program kasi bago pa lang yung college dito sa Catbalogan City. So again, siguro mag-stay ako dito for around 2 to 3 years pa bago ako bumalik ng Manila and Inulonga po kung saan nandoon talaga yung mga client ko for face-to-face. And so sayang, but definitely I can be contacted through online. Okay, let's proceed tayo sa isa pang topic related again to counseling. Now, sa mga clientels pala o sa clientels. Now, I believe na sa clientels, if I recall, yung magte-tailor ka sa mga populations. Now, there will be some instances talaga na may mga tao talagang na feeling down dahil iba sila. They're different. Now, the question is ano pa yung mga siguro yung mga para-paraan ninyo? How would you deal with those kinds of clients na talagang they look down on themselves just because they're different culturally, mentally, etc.? Okay. That's another good question kasi meron tayong kasabihan, you cannot give what you don't have. You cannot pour from an empty cup. So ako personally, I need to focus on myself. Halimbawa, bago ko naging isang magaling
or sabihin na natin trusted counselor at maraming nagre-recommend sa atin, no? Nag-focus muna ako sa sarili ko. Kasi dati weak din ako eh. I looked down of myself kasi nag-aaral ako sa isang private school at nasubukan ko rin tuksoin ako. Negro, Ita, Baluga, Maitim. Lahat sa pinagdaanan ko nung bata ako, elementary and high school. And I always cry. Hindi ko sinasabi sa mami ko. Tapos takot ako lumabas ng CR that time. Kasi pag lumabas ako para mag-CR, tutuksoin na naman ako ng mga bata. Negro, Ita, Baluga. So, yun yung struggle ko. Kaya nung bata ko, mahihain, ayoko na ikipagkwentuhan, ayoko na nanotice ako. So, hindi ako proud sa sarili ko. And then, one day, may isang, nag-mention sa akin na negro, gano'n. Tapos nakita na isang teacher, umiyak ako. And then, sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Sabi ko, habang umiyak ako, sinabi ko, tinukso ko, ganito, ganyan. Sabi ng teacher sa akin, hindi ko talaga makakalimutan to until this day. Sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Talagang manegro ka. Then, parang lalo ko nagkakita sa teacher na yun. Okay? So as time goes by, nakagraduate ako ng college, nakatapos ako, and then may natin ako isang seminar, and then bumalik ako doon sa realization na yun. Na kaya lang pala ako nagagalit sa mga tao at malit ang tingin ko sa sarili ko kasi hindi ko rin tinatanggap kung sino ako. And then bumalik yung sinabi ng teacher, ba't ka umiiyak? Ito ganun negative. Doon ko na-realize na I need to accept who I am. Not just physically, but also emotionally. Na dapat, tanggapin ko na ito talaga, wala akong magtagdag. It's my color. It's my ethnicity. So, simulan nila doon lumakas yung personality ko nung inaccept ko kung ano yung weakness ko talaga. And every time nila pinakarinig ako ng, ay, negro or foreigner, naniniti na rin ako kasi yung ticket. Kasi lang perfect na naiintindihan ko kung sino ako. At itong mga taong tinatawag ako na gano'n, hindi nila naiintindihan yung sinasabi nilang salita. So doon pumasok yung mga, nung nag-aaral na ako ng psychology, yung human behavior. Kasi ang main factor ng isang magaling na psychologist o isang counselor, naiintindihan yung human behavior. So sa akin, I could easily understand yung mga kabataan. Sa dami ng dumaan sa aking kabataan na ilang taon ako sa DepEd, very normal yung question mo kanina, na they look down, no? Yung sa sarili nila talaga, hindi sila proud, talagang minsan naiinis sila. Pero simple lang yung approach ko palagi sa kanila pagdating sa ganun eh. Unang tanong ko sa kanila, gusto mo bang makilala talaga kung sino ka? Yun yung number one. If your answer is yes, then proceed tayo sa next. Kasi dapat tanggapin mo muna na gusto mong makilala kung sino ka talaga. Sabi ko sa kanila, you know why? Kasi madi-discover mo without you knowing it kung sino ka talaga base dito sa gagawin nating process. At magugulat ka na ikaw pala ito na matagal mo nang hindi tinatanggap pero nakikita sa'yo ng ibang tao. Okay? So yung mga ganitong klaseng scenario, isa sa pinaka-challenging sa mga counselor. At usually nangyayari by the way ito during your teenage years. Okay? Yung tinatawag natin na identity crisis, okay? Hindi mo alam kung sino ka, hindi mo alam kung gay, lesbian, ang gusto mo, or ano ba talagang preference mo when it comes to gender. Nangyayari usually yan during teenage years kasi sa human development, okay? Doon pumapasok yung papunta ka na sa adulthood, na bago ka dumating sa adulthood, nade-determine mo na dapat kung sino ka. Kaya very challenging sa atin ang high school life. And usually, high school life ang maaalala mo lang pagdating ng araw. Kung ano yung pinakamasaya, pinaka-challenging na nangyari sa buhay mo, it all happens in high school life. Kaya kasi doon pumapasok lahat yung development na dapat na meron ka. Kasama doon kung sino ka talaga. Okay? And does that include na, this is applicable to like, pati rin hanggang ngayon yung mga college students na still na hanggang ngayon may identity crisis, or yung mga kahit nga elementary, diba? Yung mga late elementary students. Apply pa rin ba yung ganito, tama ba? Yeah, of course in college, lalo na kung hindi kasi siya na-process. Halimbawa, kung ikaw high school, elementary, at wala kayong guidance counselor talaga, meron lang kayo designate guidance. Kaya sa public school, usually ang meron lang guidance designate. Ito yung mga teacher na itinalaga sa office ng guidance, but they are not counselor, they are not registered, they are not licensed to counsel. So, lalo na kung gano'n, talagang definitely hindi na-process yun. Dadalhin mo yun, hindi lang sa college. Even sa adulthood mo, dala-dala mo yun. At yun yung mga nasa unconscious mo na unresolved issues mula nung bata ka.
Okay, thank you. Okay. Now, siguro ito na yung pinakahuli nating katanungan ko before ang open forum ng ating podcast. Now, ito yung about sa context. So, sa context naman, ito yung since the shift, I'm aware na din na nag-online ka na din. You're doing online, tama ba? Online counseling sessions, tama ba ba? Yeah. So, since there's a little shift naman, paano ba yung how was virtual counseling change the dynamic? Ano ba yung nadagdagan? Ano ba yung mga nakuha ninyo at yung nawala sa virtual screen habang nangyari itong session during sa online? Good question yan. Kasi challenge, it takes a lot of experience para ma-pull off mo yung online counseling. Number one, behavior. During face-to-face counseling kasi, nakikita mo yung behavior response ng isang client. Halimbawa, pagkausap mo isang client, nakikita mo yung galaw ng kamay niya, kung kaya niya bang tumingin sa'yo o hindi. Nakikita mo yung typical reaction ng buong katawan niya. Depende sa tanong sa kanya. So yun, hindi mo nakikita yun usually through online. Kaya yung online challenge, although virtually, nakausap mo siya kasi open cam naman kayo parehas, pero yung totality ng wholeness ng isang tao, hindi mo siya nakikita. Kaya yung challenge doon, yung mga questions na binabato mo and how the client will respond to that question, that determines kung gaano ka ka-experience na counselor. Halimbawa, meron ako isang na-experience na isang na-counseling, no? Without mentioning the name, the age, and the gender. Meron akong na-experience na isang counseling na ang kanyang diagnosed, by the way, is bipolar. Okay? So, she was treated by a psychiatrist, no? Psychiatrist. So, gusto niya lang ako yung sa counseling side, sa medicine side is the psychiatrist, kasi nabalitaan niya daw na magaling daw ako sa counseling. So, yun yung reason niya kaya siya nag-message sa akin. Now, virtual yon kasi challenge sa akin na from Manila siya at nandito ako ngayon sa Samar. But definitely kasi as a counselor, hindi kami pwedeng tumanggi sa client na nagre-request ng aming service. Ang number one challenge ko sa kanya is galing siya ng psychiatrist. When it comes to mental health kasi, ang first stage natin is the counselor, lalo pag school-based. Okay? Next to that, to diagnose is the psychologist. Next to psychologist is the psychiatrist. So what is the difference? The difference is simple. Yung psychiatrist, siya yung may authority na mag-release o mag-reseta ng gamot. So medical field yon. Kaya tawag sa kanya is a doctor. Kasi meron siyang license na mag-reseta. Ang psychologist wala, ang counselor wala. So that's the difference. The main difference naman between a psychologist and a counselor, lalo na yung mga RGC, Registered Guidance Counselor, naka-focus kami more on child behavior. Yan yung expertise namin, school setup. Okay? Ang psychologist, hindi. Pwedeng sila ay naka-focus sa corporate, okay, sa mga human resource, sila yung nandoon. Pwedeng meron siyang sariling clinic, okay, yung mga adult sa kanya pumupunta. Pwede siyang tumanggap ng mga bata kung meron siyang experience as child psychologist. Okay, so yun yung difference nung format natin pagdating sa mental health. So sa madalit salita, challenge ang online. Kinakailangan it takes a lot of experience for you to understand yung kausap mo virtually. At makagawa ka ng, kasi every time na matatapos by the way ang counseling, hindi siya natatapos na dahil gusto tayo mag-usap. Hindi. After natin mag-usap, gagawa kami ng report pa kung ano yung lumabas sa pag-uusap namin at ano yung magiging approach ko next session. So yung session ngayon will determine what will be my approach on our next session. Kaya very challenging, but definitely it takes a lot of experience para ma-pull off mo ito. Pero may mga ibang counselor na rin naman and psychologists na nakikipag-venture sila through online because of distance. At nakilala rin sila na magaling sila. So it's a challenge, really, it's a challenge. Okay. And siguro ito ng pinakahuli talaga. Huling-huli na talaga. Legit na talaga to. Last na to. Okay. So right now, diba, we are now at midst a revolution right now. Basically, AI revolution. Lahat na AI na lahat. Lahat ng mga gamit natin, puro AI. Cellphone natin may AI. Laptop natin may AI. Now, in this context, how do you see the context of counseling evolving with
yun yung mga nagra-rise na mga AI chatbots na nagtutulong, or yung mga group therapy models, or mga changing yung mga policies na din sa healthcare in regards to all of this. Okay. Actually, sa pag-aaral ng World Health Organization, ng WHO, nagkakaroon ng malaking epekto mentally sa mga bata itong tinatawag natin na AI evolution o itong evolution ngayon ng technology natin. Nakikita yung behavioral trend. Nakikita rin nila dito yung hindi lang behavioral trend. Nakikita rin nila dito nakikita nila yung kung paano nakikisalamuha ngayon ng mga bata. The difference between virtual and actual personality. So nakikita ngayon dito yung mga panibagong asibol ng personality sa mga bata. Halimbawa, isa sa mga trending ngayon na madalas na na-observe psychology, yung mga bata na madaldal online pero tahimik pagdating sa loob ng klase. Pero pagka-chat mo, daldal. Okay? Pagdating sa klase, tahimik, pero pag binuksan mo yung TikTok na, dami yung sayaw. Hindi siya nahiyang i-post yung mga sayaw niya. So ito yung mga nakikita natin na medyo challenge ngayon sa mga counselors and psychologists, kasi ito rin yung nakikita reason kung bakit ang mga kabataan ay tinatawag na ngayon na mahina yung kanilang emotion. Ito rin yung nakikita reason ng iba, yung dahil nga sa virtual approach natin. Halimbawa din, marami kabataan ngayon na hindi naglalagay ng profile pic sa kanilang Facebook or social media. Ako na yan. One reason is that takot silang mabash doon sa picture. Kung pangit sila, maganda sila o hindi. Takot sila sa ganung klaseng comment. So sa madalit salita, marami kabataan ngayon na takot at yung kanilang personality nakadepende kung ano yung sasabihin ng environment or ng mga taong nasa paligid. Not because gusto nila yung ganitong itsura, gusto nila yung ganitong pagkatao. No. But because ito yung sinasabi kasi ng environment through social media, through technology. At ang worst ngayon, yung AI. Bakit? Kasi AI can replicate the images, the personality of a person, depende sa prompt na gagamitin mo. So if you can devise the prompt na kaya niyang gawin ng personality ng isang tao, for example, kaibigan mo, bisang-basa mo yung ugali niya, and then you make a prompt doon sa personality na meron siya, definitely, kayang gawin ito ng AI, kasi doon sa prompt, kasi i-revise mo lang naman siya. So it's a very challenging world when it comes to mental health. But then again, I will go back to basic. Para sa akin, hindi kaya ng kahit na anong klaseng technology, even AI, hindi nila kaya pag pinag-uusapan na natin ang totoong damdamin ng isang tao, kung bakit siya umiiyak, kung bakit siya tumatawa, bakit siya nakangiti. Okay? Kasi hindi lang basta-basta AI ang pwedeng gumawa niyan. It's because our brain, our heart, and inner emotion combined para ikaw ay ngumiti ng genuine. Para kung ikaw ay umiyak dahil sobrang sakit na, hindi kayang gawin yan so far ng AI. All right, thank you. And I think let's start with our open forum discussions right now. I would like, siguro magtawag ako ng isa, then mag-volunteer sa tayo agad-agad. I think let's start with Mark. Mark, you have a question, diba? Yes. All right. So, Hinaan natin yung music para marinig. if in the context of a progressing class discussion, a student begins to have audio and visual hallucinations despite having taken no psychometric drugs or other influences except stress caused by external factors, is it advisable to immediately consult a counselor? Actually, kung yung client meron na siyang medication from a psychiatrist, the psychiatrist will determine kung kinakailangan niyang mag-consult sa isang counselor. Kasi usually, yung psychiatrist kasama na sa package niya, siya mismo magka-counsel din. Siya mismo magka-conduct din siya ng sarili niya. Pwede yun. Pero may mga psychiatrist kasi, nasasabihin nila, sila ang bahala sa development ng client pertaining doon sa kanyang symptoms, kung ano yung nakita sa kanya, psychological or emotional ba yan, pagpalagay natin, bipolar 2, no? Yun yung sa pinakamabigat, yung bipolar 2. So, halimbawa, yun yung case niya. So, may medication yun eh. Pero yung counseling side, pwedeng iba. Pwedeng psychologist ang kunin din niya. Okay. Depende lagi ito kung kanino siya unang nag-consult. Clarify ko lang. Kung nauna ka kasing nag-consult sa isang psychiatrist, definitely may medication na ibibigay sa'yo, psychiatric drugs. Lalo na kung may hallucination ka. At yung hallucination na yun, hindi lang yun one time, big time. Halimbawa, nagkaroon ako ng hallucination ngayon. Meron ako naririnig na boses.
Hindi ibig sabihin nun, pag pumunta ako sa psychiatrist, bibigyan agad ako ng gamot. Hindi. Dapat series of events ito. Ilang beses mo nang na-experience ito. Ano-ano yung mga narinig mo? Ano-ano yung mga nakikita mo visually base sa experience mo? At magkakaroon ng trending. And then gagawa ng result yung isang psychiatrist based on the diagnosis na psychiatric yun or hallucination yung lalabas doon sa diagnosis niya. Now, kung magbibigay ng medication, then so be it. Pero ang medication kasi, halimbawa, binigyan ka ng 500 milligrams, depende sa progress, pwedeng ibaba yon. Kung hindi na masyadong nagtitrigger yung naririnig mo or yung nakikita mo, okay, yung mga hallucinations mo, pwedeng mabago, pwedeng ibaba yung dosage nun. Pero ito yung suggestion ko. Kung sakali may kakilala kayo na dumadaan sa ganong klaseng, kasi minsan defense mechanism kasi yung hallucination. Minsan sa dami ng problema mo, lalo na yung mga abuse, no? Yung mga victim of abuse. Again, trigger warning sa mga kabataan na nakikinig. Please consult your counselor sa school nyo kung sakaling magkaroon ng trigger tong explanation ko. But then again, this is for educational purposes only. Halimbawa, abuse, okay? Sexual abuse sa isang bata, isang estudyante, umabot siya ng high school. Pagdating niya ng high school, dahil hindi na-process, usually, nagiging ang defense mechanism is hallucination. Yung naririnig niya, habang inihipuan siya, yun yung naririnig niya that time. Pwedeng ganun din yung situation. Ito yung tinitignan. Kung yung pinagdaanan mo ba o yung experience mo hallucination, is it psychiatric? Okay? Or based on your experience before? Ito ba ay nasa subconscious mo? Okay? Na ngayon nagiging defense mechanism siya para hindi mo lang maalala. Kaya nag-iisip ka ng iba hanggang sa umabot sa punto na may naririnig ka, may nakikita ka, para lang mapalitan kung ano yung madalas mong iniisip at kinakatakot mo na na-experience mo nung abuse ka. Okay? But ang malinaw, definitely kung kanina ka una nag-consult, yung medication side, sila ang magsasabi. Kung pwede kang magkaroon ng counselor as a client, ikaw may decision nun, pwede mong sabihin sa psychiatrist mo, ma'am, magre-request ako ng ibang counselor. Kasi sa experience ko, ganun yung nangyari between a psychiatrist. Sa akin binigay yung client, ako yung counseling side, siya yung medication. Hanggang sa nagkaroon kami ng team up, bibigay ako ng report sa psychiatrist kung ano yung development sa sessions. And then yung psychiatrist, i-update niya ako na binabaan niya na yung dosage ng medicine, na ganito na lang yung gagawin, and then I continue the counseling side. Okay, so may mga ganung partnership yung ating mga mental health professionals. So again, it depends, but definitely yes, pwedeng mamili at pwedeng magkaroon ng counseling kahit nagme-medicate yung isang client. Are there any more questions, Mark? I have one impromptu question. Okay. In the context, if you are counseling a student and then counseling, he or she doesn't know how to explain, how do you intend to help or assist her? Okay, ang question hindi niya ma-explain kung ano yung pinagdadaanan niya. Tama ba pagkakaintindi ko? Yes po. It's like Okay. having a very hard time to understand what you're feeling or what you're experiencing, but you know something is wrong. Actually, one of the best skills na meron ng mga counselor, yung hindi agad sila nagsasabi at hindi agad sila nagsasalita sa isang tao na ayaw mag-share. Okay? Halimbawa, may isang client pumunta sa akin at sabi niya may gusto sanang sabi pero hindi niya masabi. Hindi ko siya pwedeng i-force na sabihin niya yon. Okay? Ang client and counselor relationship kasi may kinalaman lagi sa dapat gusto ng client na mag-share sa'yo. Hindi dapat pinipilit mo siyang magsalita. Pag ganun mo siya ginawa mo, then you're not a counselor at all. Okay? Kasi sa counselor profession, hindi natin pinupuwersa yung mga taong kausap natin. Dapat ready sila at handa sila na mag-share at sabihin sa'yo kung ano yung pinagdadaanan nila. Now, ang number one na makikita niya sa'yo dapat, ikaw ay trusted adult. Mapagkakatiwalaan ba kita? That's the biggest question. The second biggest question, pag sinabi ng client na, sinabi niya na sa'yo, at ito yung pinaka-challenging sa lahat, na pag sinabi na ng client na, sir or ma'am, pwede walang ibang makakaalam, ikaw lang. Yan ang pinakamalaking challenge. You know why? Kasi sa ethical standard ng psychology at ng counselor, meron kaming pamantayan para hindi sabihin at sabihin yung iyong secret o yung sinabi sa amin. Number one,
Unang-una, dapat ma-determine namin na hindi mo sasaktan yung sarili mo base doon sa pag-uusap natin. Pangalawa, ma-determine namin na dapat hindi ka makakasakit ng kapwa. Okay? Para hindi namin sabihin sa iba. Pangatlo, walang court order. Pag walang court order na ilabas namin kung ano yung pinag-usapan natin, hindi namin pwedeng ilabas yon. Pang-apat, pag nalaman namin na hindi ka victim ng abuse or kahit na anong klaseng abuse, wala dapat makakaalam. Sa madaling salita, ang pinaka-challenge sa counselor palagi is to keep confidentiality. Hindi yan lumalabas at hindi yan kinukwento kahit kanino, even yung aming cabinet. So pagtas natin mag-usap, gagawa kami ng report, ilalagay namin sa cabinet. Yung cabinet na yung kami lang may susi. Walang pwedeng ibang may susi. Okay? So hindi siya basta nilalabas. Yun yung critical. Kasi pag sinabi ng client na wag mong sabihin sir kahit kanino, definitely hindi mo sasabihin kahit kanino unless yung apat na pamantayan na yon pumasok. Halimbawa, base sa pag-uusap nyo, nakita mo na parang merong suicidal ideation itong estudyante. So you have to do something about it. Kasi merong possibility na sasaktan niya yung sarili niya. Okay? Yung sa court order naman, halimbawa, naging witness yung babae sa isang hearing at sa akin niya sinabi kung ano yung nakita niya sa isang incident at umabot sa korte yon. So the court can issue a warrant para i-release yung information tungkol doon. Yun lang yung apat na basic reason para i-release natin yung confidentiality. But other than that, usually, kinikip natin yon at yung kausap natin na ayaw mag-share, as I mentioned kanina sa unang question, nasa skills na isang counselor yan, but definitely hindi sila pinupwersa at hindi natin pinipilit. Dapat ready silang magkwento. Wala naman siguro ibang question mark, no? Yeah. Okay. Sige, all right. Who else wants to ask a question to our guests right now? Yes, Thea, let's go. Thea. Yes, good afternoon, sir. So I have a question. Since mental health issue is one of the trending issues nowadays, since it is very trending, some people use it to gain popularity or attention. For instance, is depression and anxiety, since yun po yung one of the most known mental health problems here. So ang iba, for example, just one inconvenience in their life, parang inaano nila na they are depressed or they are having anxiety without professional diagnosis, and some, yung iba, nagsa-self-harm pa and posting it online. So for me, it's kind of inappropriate to address mental health problems without any diagnosis from a professional, from a psychologist or psychiatrist, and it is also inappropriate to share it online. So, ano po bang pwedeng i-advise without trying to hurt their feelings, offend them, or without trying to look like I am invalidating their emotions or feelings? Okay. Thank you so much. Yung mental health talagang malaking usapin niya lalo na sa mga kabataan, no? Sabi ko nga kanina, may mga kabataan na sinasabi nilang depressed sila, tama ka, no? Kahit hindi sila dumaan sa diagnose. May anxiety sila kahit hindi man sila dumaan sa diagnosis, no? Minsan kasi pag dumaan sila sa clinical interview or sa assessment, kung talagang may depression sila, minsan nakikita lang na malungkot lang sila. Base sa result, wala talagang depression. Minsan naman sa anxiety, nalilito lang sila. Hindi lang organized yung kanilang thinking. Wala lang silang time management. Kaya lang sila na-stress. And that stress, they called it anxiety. Okay? So magkaiba yung relationship ng dalawa na yon. Now, kung may kakilala tayo at may kaibigan tayo ng mga ganito, lalo na pinupost ito sa social media or nakikipagkwentuhan sila, sinasabi nila may ganito silang klaseng pinagdadaanan, the best thing to do is to be a person who knows how to listen. Okay? Kasi sa amin, lagi namin siniseryoso, kahit sinasabi ng ibang teacher na, maarte lang yan. Kunyari, depressed, maarte lang yan. Kami, hindi kami ganon. Sa amin, basta may narinig kaming salita na concerning, we treat it seriously. So, sa madalit salita, makikinig kami. So sa akin, ang kaya ko i-suggest sa inyo, kung may mga ganitong klase mga kaibigan, it's best na makinig muna tayo.
Huwag tayo magbigay ng kahit anong suggestion, huwag tayo magbigay ng advice, okay? Just makinig lang tayo. Pagkatapos natin makinig sa kanila, the best word na pwede natin ilabas, pagkatapos nila magkwento, yung salitang, kamusta na yung pakiramdam mo ngayon? Pagkatapos mo i-share sa akin yung pinagdaanan mo. Kasi pwede yung sabihin na super okay naman kasi nakinig ka talaga. Kasi minsan, ang kailangan lang naman ng isang tao may naikinig eh. Hindi naman niya kailangan ng advice. Kinakailangan mailabas na lang yung damdamin na pinagdadaanan niya na hindi siya husgahan, na hindi siya i-judge base doon sa mga kwento niya. Kasi minsan, takot magkwento yung iba eh. Kaya nagpo-post na lang sila eh. Bakit? Kasi pag nagkwento sila, nag-judge sila. At nabibigyan ng misinterpretation yung emotion nila, kaya ayaw na nila magsalita. At mula doon sa situation na yon, hindi na sila nagkukwento. Mas gusto na lang nila mag-post o pag may mga shared post na nakita nila, isi-share din nila pag alam nila tugma sa pinagdadaanan nila. The next best thing to say after mong sabihin yon, sino yung gusto mong sunod na makausap para mas maintindihan ka, mas ma-process niya. Pag tinanong niya na sino ba, yung counselor natin sa school, baka gusto mong kausapin, baka gusto mong samahan kita doon. Kasi gumagawa ka ng bridge, okay? Gumagawa ka na ng tulay. Pero yung tanong mo, okay, sa kanya pa rin nanggagaling yung decision, hindi mo siya piniforce kasi sinasabi mo na dapat may kausap kang counselor kasi mukhang grabe na yan. Yun ang mga no-no. Yun yung mga hindi natin dapat sinasabi. Gumagawa lang tayo ng tulay, nasa kanya kung gusto niya o hindi. But definitely, the best thing to do lang lagi, number one, is to listen. Yun lang. Maraming kabataan ang gusto lang nila may naikinig na hindi sila inusgahan. From there, malalaman mo na kung ano yung susunod at kung ano yung mga magiging susunod na gusto gawin itong tao na to. But definitely, number one, makinig tayo sa kanila without judging. Are there any more questions, Thea? Wala na. Okay, Thank thank you, Thea. Okay, who else wants to ask a question? Raise your hand na lang po kung gusto niyo yung magtanong. Huwag kayo mahiya, guys. Don't worry. Hindi naman kami nangangagat dito eh. Ganun yung term niya eh. Wala ba? Baka magtawag talaga ako sa ito na. Si Alexa. Yes, Alexa. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Paano po if like if wala po talagang option na everyone wins, like kahit anong decision niya po may masasaktan or may ma-disappoint po, as a counselor po, paano niyo po malaman kung ano talaga yung right thing to do po? Thank you. Okay. Actually, bilang isang counselor, hindi namin trabaho para malaman kung ano yung tama para sa'yo. Ang trabaho namin, i-guide ka para yung decision na gagawin mo, alam mo kung tama sa'yo o hindi. Sa madaling salita, halimbawa, confusing yung situation na pinagdadaanan ng isang tao at pupunta siya sa isang counselor, sasabihin niya, by the way, sa mental health concern, yung nako-confuse ka, mas maganda talaga may kausap ka mga counselor, psychologist. Halimbawa, pupunta sa isang counselor at sasabihin mo, sir, ma'am, medyo confused kasi ako eh. Kasi ito po yung situation. So, doon sa ikukwento mo, habang nakikinig ang isang counselor, usually, babato yan ng question after mo magsalita. Minsan, sasabihin niyan, base doon sa kwento mo, alin doon yung confusing para sa'yo? Saan ka confused doon? So again, depende sa kwento, depende doon sa scenario na kinukwento ng isang client. But definitely, hindi namin trabaho na kami yung magdidesisyon. Hindi. Iga-guide ka lang namin. Okay? At bandang huli, ikaw yung magdi-decide kung ano talaga yung best for you. At most of the time, yung gagawin mong decision, hindi lang siya best for you. Yun talaga yung nararapat sa'yo. Kasi pag sinabi natin best, usually, yung hindi ka masasaktan, hindi ka iiyak. Minsan may mga decision kang bibitawan na best for you, pero kinakailangan mong umiyak. Kinakailangan mong masaktan. Pero yun ang best decision. Halimbawa, kung ang tanong mo, iwanan ko ba yung isang taong palagi ako niloloko? Di ba? Pero mahal ko. Kaso umaasa ako na baka magbago siya. Siyempre kung kausap ko kami, sasabihin ko sa'yo, do you think, sa tingin mo okay na ba na nasasaktan ka araw-araw? What do you think? Okay ba sa'yo na nalalaman mo na niloloko ka harap-harapan? Siyempre, sagot niya palagi, hindi po, ayoko po. Then, anong mabuting gawin? Iwan ko siya. Pero, masakit. Okay? Pero yun ang best thing to do. Ngayon, yung sakit na yun, yun yung ipaprocess natin. Para unti-unti makayanan mo yung sakit, ma-overcome mo, at dati yung araw, free ka na, at handa ka na naman magmahal, na hindi ka na maluloko ulit.
Okay, so it's typically ganun yung process. Thank you po, Doc. Thank you so much. Okay, so may tanong po si Herc. Doc, basahin ko kasi di daw siya makasalita dahil maingay daw sa environment daw niya. Now, what particular programs or assistance would you offer if a large number of young people in your community were dealing with depression and emotional difficulties? Hindi pwedeng ano yun, ang treatment kasi sa depression and anxiety sa one-on-one. Okay, halimbawa, kung ang tanong, paano mo madedetermine na sa isang community or sa isang school, for example, sa isang classroom, merong may depression or merong anxiety. Okay, the best thing is to have a group process. Pwedeng magkaroon ng 10 tao, nakakausapin ng isang counselor, tawag doon, group process. From there, malalaman niya kung sino doon. Yung possible pa lang hindi pa siya diagnosed, hindi siya confirmed. Possible pa lang, base doon sa pinapakitang behavior, base doon sa mga sagot, or sa kanyang parang pakikisalamuha doon sa grupo na yon. Now, yung depression kasi and anxiety is a critical thing when it comes sa mga kabataan. May mga nakausap na akong kabataan or mga teenager na sinasabi nila na pag nalaman kung may depression ito, ang number one nilang sinasabi, huwag sasabihin kay mama, huwag sasabihin kay papa. Walang makakalam. Kasi ang tingin sa kanila, umaarte lang. Nag-iinarte lang sila. Arte lang yan. Pero sa amin hindi. Seryoso yun. Lalo na pag na-confirm namin na may ganun siyang pinagdadaanan. Next is anxiety. Okay? Yung iba sinasabi, umaarte lang din. Yung mga taong may anxiety. Pero pag na-confirm namin na meron talaga anxiety, usually yun din ang sasabihin ng kabataan. Huwag sasabihin, huwag malalaman. Kaya minsan nakakalungkot na pag narinig namin na number one na kinakatakutan ng kabataan na huwag malaman yung kanilang mental health issue is magulang. Nalulungkot kami kasi dapat magulang yung number one na iintindi sa atin, di ba, bilang kabataan. But nevertheless, yung question ng community, paano natin madedetermine, hindi siya pwedeng gawin in a large scale kasi walang magsasalita, walang magkukwento. Itatago nila kasi yon. Okay? Gagawa sila ng defense mechanism, masaya sila, nakangiti, tumatawa, pero usually sila may depression. Okay? So, hindi nila ipapakita yon. Kaya, challenge yun kung gagawin. No? But definitely, kung ang tanong ay, paano malalaman sa isang group of people, like in school, like in the classroom, kung sino may depression, may program doon na ginagawa ang mga guidance office. Katulad ako, may sarili akong program para doon. May mga mental health program ako na hindi alam ng mga estudyante na base doon sa ginagawa kong program, na-determine ko na kung sino yung makikita ko ng red flag at possible may depression. Yun yung ipapatawag ko individually, isa-isa, to discuss sa kanila at malaman nila na may mga ganun silang pinagdadaanan na without them knowing it, depression na pala yun. Kasi pinaka-worst sa lahat yung severe depression. Kasi yun na yung kinakailangan kitang i-refer sa isang psychiatrist kasi kinakailangan ng medication sa mga ganong klaseng pinagdadaanan, lalo na ng mga kabataan. Okay, so I do hope nasagot ko rin at nakadagdag ng konting liwanag yung shinare ko sagot. Okay. Sino pang sumunod? Sino gustong sumunod, everyone? You may raise your hand. Yes, Anika. So, good afternoon po. This is a situational question po. What if po may isang nasira na friendship dahil meron silang misunderstanding and ang person A is believe na di na nila need ayusin at pabayaan na lang while si person B is gusto niya ma-fix ang kanilang friendship. As a counselor po, anong need nyo pong gawin para mapag-ayos silang dalawa? Actually, dapat yung isa sa kanila muna ang bibisita sa isang counselor. It's either yung gusto makipag-ayos, usually yan yung pumupunta sa counselor, yung gusto yung maayos silang dalawa magkaibigan. Usually yung ayaw silang mag-ayos, bihirang pumupunta yan sa counselor kasi siya yung defiant, siya yung ayaw. Usually sa mga nakakausap ko, yung may gusto na mag-ayos silang dalawa. Ang unang tanong ko lang lagi sa mga magkaibigan, ang unang tanong ko lang palagi ito, anong reason bakit kinakailangan pa kayo magkasundo ulit? Okay? So, minsan hindi agad nila nasasagot yun kasi pag nagkwento sila sa akin, kinukwento nila yung reason ba't sila nagkaroon ng hidwaan or ng alitan or ng away for that matter. So, pag tinanong ko na, okay na pala kayo eh. Anong reason ba't gusto mo magkasundo kayo? Eh kasi sir, namimiss ko na siya eh. Yan, usually yung mga typical na narinig ko eh. Eh kasi sir, nagsiselos ako parang may iba na kasi siyang tropa o may iba na siyang kaibigan. Kaya parang feeling ko nagsiselos ako. Minsan sinasagot ko sa kanila, kung nagsiselos ka,
Yun ang sagot mo sa akin, hindi mo siya gustong maging kaibigan ulit. Kasi yung selos determines na siya ay pag-aari mo. Okay? So dapat hindi ka nagsiselos. Mas maganda pa pakinggan yung word na kasi namimiss ko na siya. In that way, mas maiintindihan ko na gusto mo ibalik yung relationship yung dalawa kasi yung friendship namimiss mo. Pero ito yung hina-highlight ko. Make sure lang na hindi siya yung reason kaya ka nagkakaroon ng emotional sadness. Kasi kung siya yung reason, that's a different story. Ibig sabihin, yung happiness mo nakarely sa kanya. Hindi nakarely sa sarili mo. Okay, that's another story. Kasi ibig sabihin, nasa iyo ngayon ang focus ko. Wala sa kanya. Kasi bakit ka malungkot porket wala na siya sa buhay mo? So ibig sabihin, siya yung nagpapasaya sa'yo. Okay? Kasi yung friendship o yung friendship over na FO na madalas ko narinig sa mga kabataan, pwedeng, kasi ako sabi ko sa kanila, there's no such thing as best friend. Kahit tignan mo yung dictionary, ang meaning ng best, perfect. There's no such thing as perfect. Ang tunay na mag-best friend, nalalaman natin kung saan yung weakness natin parehas. Nalalaman natin kahinaan natin parehas. And yet, we maintain our friendship. Kaya yun yung totoo. Pero kung tinabi mo lang sa kanya yung isang bagay na alam mo makakabuti sa kanya, pero may sakit sa kanya yon, there's something wrong. Hindi niya naiintindihan yung totoong meaning ng totoong kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, kaya mong sabihin yung mga bagay na masakit, pero alam mo makakabuti sa kasi sa kanya, kaya mo sasabihin, in spite na magalit siya sa'yo. Okay? So then again, hindi kami ang pwedeng lumapit at mag-approach kung ano yung gagawin namin. Depende sa ikukwento sa amin at kung ano yung reason bakit gusto niyong magkaayos sila. Basta ang focus namin palagi yung mental health kung sino yung lumapit sa amin na dapat matulungan namin siya kung nag-struggle siya, lalo na kung happiness ang involved dito. Thank you so much. I do hope na adagdag ng konti yung senior ko. Wala na bang ibang question, Anika, diba? Tama na. Okay na. Diyos ko Lord. Sige. Dagdagan natin ng mga questions. Yes, Terence. Terence, naka-off mic ka. Tapos nag-raise ka pa ng hand. Obiso. Okay, Obiso. Good afternoon po, Doc Manuel. Yes, good afternoon. If ever po na meron pong family problem po, ano pong pwedeng ma-advise niyo po? Okay. Thank you Bago ko sagutin yung advice, share ko lang na isa talaga sa pinakamabigat na pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon is family problem. Minsan nalulungkot ako sa mga kabataan na sinishare sa akin na kaya hirap sila mag-aral, kaya ayaw nila mag-aral kasi broken family sila. When it comes to broken family, ito yung question ko palagi. Bakit kaya pa naghiwalay ang nanay at tatay, hindi kaya ipaliwanag ito sa anak? Hindi man lang alam ng nanay at tatay na malaki epekto sa bata ng kanilang paghihiwalay. Minsan ang isang bata, magigising na lang siya, nandun na siya sa lola, nasa tita, kanino man siya iniwan kung sakali naghiwalay itong mag-asawa. Usually kung tatay ang nawala, may iwan sa nanay. Yung tatay sumama sa iba, vice versa with the nanay, no? Alis yung nanay, may iwan sa tatay yung bata. Pero nobody explain sa bata. Kaya yung question ng broken family, malaking impact sa emotion and psychological ng isang estudyante. Kasi question sa kanya, bakit pag-gising mo wala ni nanay, hindi na silang dalawa? Tapos pabalitaan mo, may ibang pamilya na, may ibang anak na, may kapatid ka na doon. Ang daming question, no? Added to the family problem, concern issue natin, yung away ng tatay at nanay madalas. Nakikita mo yung nanay mo, binubugbog ng tatay mo, minumura, sinisigawan. Ito yung mga challenge sa'yo bilang isang kabataan. Ito yung mga bagay na pwedeng mag-develop sa'yo kung ikaw ay magiging maayos, mabuting kabataan o hindi. Ito rin ang magsasabi na kung mag-aaral ka na mabuti o hindi. Kasi para sa'yo, what's the essence na mag-aaral kung wala naman magulang na nagbibigay sa akin ng halaga at importansya? Ito yung mabigat na tanong minsan na nagmumula sa mga kabataan. It's the biggest question pagdating sa family problem. Pero sa family problem, alamin natin yung specific ng family problem. Anong problema meron sa pamilya? Ako, kaya ko lang i-share sa mga kabataan pagdating sa problema ng pamilya. Like ko lang sinasabi, yung problema ng nanay mo, yung problema ng tatay mo, problema nila yan. Hindi mo yung problema. Huwag kang maging bahagi ng problema na yon. Otherwise, bahagi ka at mahihirapan ka. Sa ngayon, hindi mo maintindihan. But definitely for now, focus ka lang sa sarili mo. Focus ka sa sariling journey mo.
Okay? Otherwise, madadala ka ng problema na yon at ikaw mismo magiging bahagi ng problema na yon hanggang sa ikaw, lunod na at hindi mo na kayang umangat. Focus ka sa sarili mo, alamin mo yung pangarap mo, abutin mo yung pangarap mo. Kasi yan lang yung magsasabi kung gaano ka kalakas, in spite kung ano man yung family problem na meron ka or pinagdadaanan mo. Okay? So I do hope na adagdag ng konting liwanag yun kasi sa family problem, mas maganda kung specific kung ano yung pinagdadaanan natin. But nevertheless, like kung sinasabi, huwag kayong maging bahagi ng problema ng nanay at ng tatay. Problema nilang dalawa yon. Hindi kayo isama doon. Na isasama lang kayo doon kasi bahagi ka ng pamilya. Pero may sarili kang journey sa buhay. Tandaan mo, may sarili kang journey. Yung sarili mong journey, doon ka mag-focus. Okay? Sa ganung paraan, mas maaabot mo yung pangarap mo at mas magiging matagumpay ka pagdating ng araw. Okay? So thank you so much doon sa question. Okay, let's continue. I think we can keep continuing. But meron pong nagtanong, let's proceed with Tea's other question before pero before that, si Jazel, sabi daw niya, what should we do if a friend opens up about self-harm, especially if they ask us to keep it a secret? How do we respond po without feeling that we need to solve the problem? Okay, critical yan yung ganyan. Sa amin, red flag yan. Pag may nag-share sa inyo ng kaibigan, halimbawa, na nag-self-harm, red flag yan. Dapat makagawa agad tayo ng paraan paano natin siya matutulungan. Now, of course, I do understand, lagi sinasabi ng mga kabataan na nagsa-self-harm, na kaya niya sinabi sa yan, dapat walang ibang makaalam. Okay? Now, first things first, dapat be there, no? Nandiyan ka para sa kanya. Yun yung unang-una, yung presence mo, ibig sabihin, yung presence mo, nandiyan ka without judging that person. Kung ano man ang reason niya, ba't siya nag-self-harm. Without judging, no? Importante na doon yung presence mo. Yun yung number one. Pangalawa, try to encourage that person to seek psychological assistance. Otherwise, hindi mareresolve yung kanyang pinagdadaanan. Naiintindihan ko rin yung mga kabataan na ayaw nilang pumunta muna to seek help and assistance from a psychologist or psychiatrist or counselor for that matter. Naintindihan ko rin yan kasi takot silang mahusgahan. Takot silang mapagalitan ng magulang pag nalaman ng magulang nila. But nevertheless, ang pinakamagandang gagawin natin palagi is to build the bridge. Okay? Between your friend na nag-self-harm, papunta doon sa isang counselor, psychologist, or mental health professional na pwedeng makatulong at makadagdag ng lakas ng loob sa kanya para tuluyang hindi niya nagawin yung paggawa ng self-harm. By the way, yung self-harm minsan, ginagawa ito ng mga kabataan just to ease the pain. Minsan kasi may pinagdadaanan ng isang kabataan na sobrang sakit na mas mabuti pang mag-self-harm yung sakit na yon kaysa maramdaman yung sakit sa emotion. Okay? So yung self-harm is a defense mechanism para maiwasan yung mismo sakit na nakatago sa kalooban. At kinakailangan i-process ito. Kinakailangan kumausap ng isang mental health professional para mai-process yung pain na yon. Otherwise, hindi natin natutulungan yung kaibigan natin at hindi ka mahirapan kang sabihin kaibigan mo yon kung hindi ka nakakapagbigay ng tulong sa kanya na kung saan mapapagaan yung damdamin niya. I know it will be a challenge, lalo na kung i-convince mo yung kaibigan mo, pero unti-untiin mo lang. Okay? Just be there. Diyan ka lang muna palagi sa kanya, nakikinig, until such time na magkaroon siya ng clear sa kanyang mind na it's time to seek mental health professional. And by that time, because of you, na kaibigan niya na hindi sumuko, magpaalala, mag-remind sa kanya na kinakailangan niya mag-seek at maghanap ng trusted adult, ikaw yung number one na dapat pasalamatan kasi hindi ka sumuko sa pagpapaalala sa kanya na kinakailangan niya mag-seek ng isang mental health professional. Okay? So I do hope nakatulong yung maikling explanation ko. Thank you so much. Okay, I think let's proceed with, okay, Thea, meron ka atang question kanina, nag-raise ka ng hand ng ilang beses before tayo mag-proceed sa isa pa. Okay, yes, it's, may, ano ba ko, parang, question of small question. Do you also do parang relationship advice or counseling? Relationship advice, tama ba pagkakadinig ko?
Yes po, yes. Okay. Relationship advice pertaining sa intimate like boyfriend, girlfriend. Yes, may mga bumibisita rin sa office namin, lalo na sa akin, no, sa Catbalogan City Community College. May mga student doon, minsan umiiyak. Mag-share sila ng pinagdadaanan niya with the relationship ng kanyang girlfriend, minsan boyfriend, okay? Meron din relationship with the family. Okay? So of course, bahagi ng aming function as a counselor, mabigyan ng liwanag kung ano man yung concern or gustong maintindihan ng isang tao pertaining sa isang relationship na concern na gusto niya i-share sa isang counselor. Yes, isa yun sa ano namin, binibigyan namin ng tugon. So, it's actually kind of similar then. Pero, I just want to share a little story lang, not very little. So, itong friend ko po kasi, my friend, ito si girl, she's talking to some guy, which is, hindi niya pa pinapayagang manligaw kasi nga hindi pa pwede, and her family is strict with those kind of things. So, pwede nag-uusap lang po sila, and she's offering him just friendship. Since itong si guy naman, he understands and respects her decision, pero minsan he can't help but overthink kasi nga wala siyang pinangahawakan na label sa kanilang dalawa since they are not in a relationship and he is not even courting her. So parang hindi niya mapigilan na overthink, not just sometimes but often. Overthink siya na what if this girl, mahanap siyang iba habang naghihintay si guy. And ito naman si girl, she wanted to reassure him na she will always tell him what's happening in her life para like, hindi maging tanga tingnan si guy. While ito naman si girl, parang minsan na-hurt siya. Like, parang walang tiwala si guy sa kanya. So like, how can she help the guy po without pressing their boundaries as a friendship? Okay, pakiulit yung huli. Pakiulit yung last part. How can the girl help the guy from yung mga pag-overthink niya without going over the boundary na mag-friends lang sila? Sir, nakamute ka. Okay, nakamute. Nakamute bigla. Okay, thank you. May kausap lang ako kaya ako nag-mute. May tumatawag sa phone ko. Okay. Thank you so much dyan sa question, no, sa relationship issue between a boyfriend and a girlfriend. Paano ipapaliwanag yung pagiging mag-friend muna nila for the meantime, no? Parang yun yung pagkakaintindi ko sa question. Now, bago ko sagutin yan, usually sa mga binibigay kong topic when it comes to love, no? Usually na-invite ako dyan tuwing February, no? February, love month, na-invite ko magsalita sa mga ganitong topic. Usually, ito muna yung sinasabi ko, ito yung sinishare ko. Unang tanong ko, naiintindihan mo ba ang salitang boyfriend and girlfriend? Na relationship or not a friend, but a relationship? Naiintindihan mo ba yon? Pag sinabi sa akin ng mga participants na yes, tanong ko, bago kayo nag-boyfriend, girlfriend, ano ba yung first stage? Ano ba yung second stage? Ano ba yung third stage? Now, unang-una, dapat maintindihan natin na kaya tayo nag-boyfriend or nag-girlfriend, kaya gusto natin kasi gusto natin malaman kung ready na tayo for a relationship. Okay? Ano ibig sabihin nito? Pag meron kang crush mo lang yun kasi may nagustuhan ka sa kanya. It's either ngiti, tawa, magaling siya, yung kutis ng balat, something na meron siya na naging nagustuhan mo sa kanya. And that crush, pag sinabi mong naging love yun, na fall in love ka doon sa, nagsimula sa crush, that's a different story. Kasi, ano yung purpose mo? Bakit mo mamahalin itong tao na to? Dahil nagustuhan mo yung kilay, nagustuhan mo yung ngiti, tapos ngayon mahal mo na, ano yung reason? Bakit mo sinishare itong mga question na to? Kasi, minsan nagmamahal tayo without asking question, bakit natin mamahalin itong tao? Bakit kinakailangan ako pumasok sa relationship? Okay? Without asking those questions, nagiging impulsive tayo sa mga decision natin. Okay? And that impulsiveness ang nagsasabi sa atin minsan na nagkakamali tayo sa decision later on. Kasi we don't ask question, ba't natin gusto itong tao na to? Ba't natin gusto pumasok sa relationship? Now, usually, yung mga tao na gusto magkaroon naman ng takot sila na hindi sila yung maging girlfriend o boyfriend, hindi sila yung mapili. Halimbawa, for the meantime, friend muna tayo, hindi pa ako ready pumasok sa isang relationship, but don't you worry, I can assure you na hindi naman ako magpapaligaw or hindi naman ako manliligaw. Usually, yung mga tao na takot, na hindi sila yung mapili, sila yung mga tao
na may issue pagdating sa self-love. Okay? Sila yung mga tao na may issue na wala talaga silang maaasahan na pwedeng magmahal sa kanila. Sila yung mga tao na pagdating sa loob ng bahay, walang silang nakikita kung sino man yung nasa loob ng bahay na mahalaga sila at importante sila. Usually, they seek someone na titignan sila as a special person, na mahalaga sila. Kaya pag yung isang tao hindi siya ginusto, ayaw sa kanya, ayaw may pag-relationship, usually ito yung nagiging dahilan din, okay? Kung bakit nasasaktan yung isang tao. Feeling niya, pangit ba ako? Or ano ba nangyari sa akin, ba't hindi ako? Pero may malalim na reason kung bakit hindi muna pwede mangyari yun. At yung ganyang concern, I would suggest na mag-consult sa counselor, sa guidance office nyo kung meron kayong counselor. Bakit? Kasi next to that is mental health. Okay? Hindi, sa akin kasi ganito, kahit kabataan yung may concern, I always take it seriously. Kahit sabihin mo sa ibang tao, sabihin nila, arte lang yan, boyfriend, girlfriend, arte lang yan, mag-aaral mo na kayo, gano'n. Sa akin, hindi. Kasi pag hindi natin ito binigyan ng attention, pwedeng mauwi ito sa isang mental health issue. At itong mental health issue na to, pwedeng mauwi sa isang suicide ideation. At itong suicide ideation na to, pwedeng mauwi sa totoo na ikikitilin niya yung kanyang sariling buhay. Just for the sake lang na hindi siya yung tinanggap at hindi siya yung pinili. So ibig sabihin, pwedeng lumalim itong simple concern sa mata ng iba. Okay? Kaya sa akin, pinakamaganda lang na pwedeng ibigay, huwag magbigay ng assurance na huwag kang mag-alala, hindi ako magpapaligaw, o huwag kang mag-alala, hindi ako manliligaw. Kaya huwag magbigay ng assurance kasi mas masakit yun. Lalo na kung ginagamit mo lang yun just to assure this person para hindi ka nakulitin. Huwag. Kasi nagdadagdag ka ng pain doon sa sugat na meron na nagsisimula na. Okay? Huwag na huwag kang mangangako. Kasi yun ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa kanya. Kasi ikikip niya yun eh. Okay, sige, hindi naman pala siya manliligaw or hindi naman siya magpapaligaw. Tapos mapapalitaan niya may naghahatid na or may hinahatid na. Di ba? Ang hirap i-overcome nun kasi you promise eh. Di ba? Nangako ka eh. Kaya huwag na huwag nang gagawin yon. Kung ako please, huwag nang gagawin mangako. Kung ayaw mo pa, ang reason mo ayaw magkaroon ng boyfriend or ayaw magkaroon ng girlfriend, then so be it. Stand to that reason. Yung person na yun, hindi niya maintindihan yun, okay lang, basta totoo ka sa sarili mo. Okay? Hindi mo saklaw yung damdamin ng ibang tao. Okay? Hindi mo konsensya, hindi mo dapat kinokonsensya yung damdamin ng ibang tao. Basta totoo ka sa sarili mo totoo ka sa sarili mo. Hindi ka gumagamit ng visualized reason na sinasabi mo lang na hindi ka ready kasi may iba ka na palang napili. Ayaw mo lang siya masaktan. Okay? Kasi ibang kwento yun. It's a different story. Pero kung totoo ka, na talagang purpose mo ayaw mo muna, then maging totoo ka lang. And then so be it. Masakit sa kanya o hindi mo problema yon. It's not your concern. Kung paano niya tinanggap, concern niya yon. Kaya ang suggestion ko kanina, mas maganda seek the assistance ng isang counselor kasi para ma-process kung sino man yung tao na nagre-request na siya yung piliin o maging sila. Kasi may mental health concern yun later on. Mas lalalim yung issue at concern doon. Okay? So I do hope na adagdag ng konting liwanag at konting pangunawa yung aking sinare. Thank you so much, sir. Very helpful. My friend. Galing. Galing. Okay. Okay. Sino pa mag-question? Parang dalawa ata ang nakita ko kanina. Si Fiona. Fiona, may tanong ka, diba? Tama po ba? Okay, sige. Sabihin mo na lang yung, okay, I think, ano yung question pa? Ano yung question niya? Good afternoon, Doc. Yes, good afternoon. Wait, medyo maingay kasi po. I am the type of person po kasi na who doesn't usually opening up or sharing my problems even with my friends, my closest friends, my family, or even anybody else. I want to solve my problem on my own and I know na hindi lang ako yung ganito. So my question po is, if a student is struggling with school pressure and personal problems, but is afraid to ask for help, how would a counselor approach them? Normal na kami na ako narinig na ganyan na concern, no?
Pero kasi, hindi kasi yung approach ang question doon. Yung question doon, meron bang lakas ng loob yung student na pumunta sa isang counselor kung ganun yung nararamdaman niya. Kasi, I'd rather encourage that student to approach me or to visit the guidance office so we can discuss ano yung reason bakit hindi tayo nagsisik ng help. Kasi usually, sa mga past experience ko talking with students na may ganyang concern, ang madalas lumalabas, judgment sa kanila. Okay? Kaya ayaw nila maglabas. Minsan nakikita silang mahina. Minsan sinasabihan, yan lang yung concern mo. Yan lang yung problema mo. Sus Mariosa, kala ko naman kung ano yung problema mo. Minamaliit. And then meron din concern na minsan victim blaming. Binabalik sa kanila yung issue. Sila pa yung may kasalanan. Typical, ito yung mga nakikita ko na reason base doon sa mga nakausap ko personally ng mga student na may ganito rin concern na hindi sila sanay maglabas ng mga problema at hirap na sila. Gusto sana nila ma-share kasi punong-puno na, bigat na sa damdamin. Tapos yung academic pressure, nakakadagdag. Ayaw nila matawag na weak. Minsan na silang ipagiya. Okay? Ito yung mga typical reason. But definitely, hindi mahirapan ka sa isang counselor na mag-approach sa isang student na nakikitaan niya ng ganitong concern. Kasi pwedeng maging denial itong estudyante na to. Kaya importante pa rin, yung estudyante ang willing mag-seek ng assistance from a counselor kasi gusto niyang gumaang na yung nararamdaman niya. Gusto niyang makayanan yung mga pinagdadaanan niya. Hirap na siya. Kung ano man yung challenge na meron sa buhay niya, plus the academic pressure pa na nakakadagdag. Ako nalulungkot ako pag naririnig ko sa mga estudyante na pag tinanong ko na, yung share mo sa akin, hindi mo ba yan nasi-share o hindi mo kaya i-share sa magulang mo? Hindi sir, pagagalitan lang ako. How about papa mo, ganun din ba sa nanay mo? Yes sir. Kapatid mo, may ate ka ba? Naku sir, lalo na yung ate ko. Yan. O sir, lalo na yung kuya ko. Kaya nalulungkot ako kasi sila dapat yung unang nakakaalam na dapat ito na yung pinagdadaanan. Now, may tinatawag tayong trusted adult. Ito yung term na ginagamit namin at pinapalakas namin ito sa mga kabataan na lagi kayo maghanap ng trusted adult, not just a counselor. Isang tao na adult na kaya mong pagkatiwalaan at siya mismo hindi ka niya i-judge. Okay? Kasi minsan ang importante yung nare-release natin yung emotion at yung pagdadaanan natin. Okay? At yung trusted adult na yun, pwedeng siya na yung mag-build ng bridge para madala ka niya sa isang counselor at makapag-consult ka sa isang counselor. Wag kayong magdadalawang isip na mag-visit sa isang counselor, sa isang psychologist, o sa isang mental health professional. Okay? Lalo na kung mabigat na yung pinagdadaanan nyo sa damdamin or sa isip nyo. Okay? Huwag nyo pilitin. Okay? Lalo na kung ikaw ay high school student, lalo na kung ikaw ay nasa teenage life pa lang, huwag mong suluhin. Maraming trusted adult dyan. Siguro hindi mo lang nakikita, hindi mo palang nakakwentuhan, hindi mo palang nakikilala. But definitely meron. Huwag mong suluhin. Kasi ang buhay natin, hindi yan para sa isang tao. Ang buhay natin, para yan sa ibang tao. Baka yung sa'yo, pwedeng akala mo lang, baka i-judge ka or baka akala mo kaya mo, pero magugulat ka na lang pagpasok mo sa kwarto mo, pag pinatay mo na yung ilaw, pumapatak na yung luha sa mata mo. Kasi mabigat na pala. Pag mag-isa ka lang, pagkasama ng mga kaibigan mo, tawa ka ng tawa, saya-saya mo. Pero pag wala na silang lahat, tumutulo na yung luha sa mata mo. Bumabalik na naman yung bigat ng damdamin, yung problema na pinagdadaanan mo. Again, seek assistance from counselor, psychologist, or someone that you can trust. Okay? So I do hope na kadagdag at nakapagbigay ng konting liwanag yung share ko sa inyo. Last na talaga to, let's keep it short na lang din kasi sobra na tayo sa overtime no, you know. Parang umabot na tayo ng 1 hour plus. Pero to from Kenneth Rose Fuertes, what are the healthy ways to handle pressure from school and family expectations? Okay, number one, focus on yourself. Okay? Lalo na yung family pressure. Okay? Yung family pressure kasi is a standard ng isang pamilya. Pag ang isang pamilya may standard, doon pumapasok yung pressure. Okay? Now, pag nag-focus ka kasi sa sarili mo, ikaw yung nakakaalam ng kakayahan na meron ka, yung strength, weaknesses, ikaw nakakaalam kasi yan eh. Pag ikaw nakapokus sa sarili mo, hindi ka maapektuhan kung ano man yung pressure na nararamdaman mo sa labas. Minsan kasi, naaapektuhan tayo ng pressure
pag inaalaw natin yung sarili natin na maging bahagi kung ano man yung meron doon sa pamilya, kung ano man yung meron doon sa pag-aaral na. Kasi minsan, ano to bahagi ito ng kultura na kung saan pag mataas ang grade mo, mataas ang tingin sa'yo. Ako lagi sinasabi sa estudyante ko before nung nasa DepEd pa ako, designate guidance ako that time, hindi pa ako RGC, tapos teacher ako sa classroom. Na-experience ko na kasi ang elementary, na-experience ko ang junior high, na-experience ko ang senior high bago ko napunta ngayon sa college. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante kausap ko, pag ako'y nagtuturo, huwag niyo isipin yung numbers. Yung grade is just a number. Tao ang nagdikta na pag 95 ka, magaling ka. Na pag hindi ka 90 at ikaw ay 75, 76, mahina ka. Tao lang ang gumawa nun. Tayo lang ang nag-set ng standard na yun. Why not set your own standard? Okay? Set your own standard. Focus on yourself. Na alam mo for a fact na pag na-meet mo to, ginawa mo lahat ng kaya mo, then be proud of yourself. Huwag yung kung ano sasabihin ng mga ibang tao sa paligid mo. Focus on yourself. Okay? Naiintindihan ko yung iba na matindi pressure sa magulang, lalo na pag nakita yung grade ng anak nila, na mababa, ang dami nilang naririnig. Lalo na kung ikukumpara ka, that's the worst thing na pwede mong marinig. Ikukumpara ka pa, buti si ate mo, buti pa yung pinsan mo, buti pa yung tatumbahan. Yung mga ganong klase, may gulay. Ang bigat ng pressure na yun. Okay? Pero pag na-focus ka lang sa sarili mo at alam mo yung expectation mo sa sarili mo at namimit mo naman yung standard, so be it. Okay? Because you're 95 grade and the 75 grade, it doesn't mean na magiging successful ka pagdating ng araw. Hindi yan ang basehan. Grades lang yan, numbers lang yan. Ang magsasabi kung magiging successful ka pagdating ng araw, kung paano mo lalagpasan yung mga challenge mo araw-araw. Paano mo ito na-overcome. Paano mo gusto abutin yung pangarap mo. That will determine kung magiging successful ka o hindi. It's not about the numbers. It's about your determination. Okay? Focus on yourself. Okay? Pag yung pressure masyadong matindi, labas, inhale, exhale, punta sa isang lugar, sa mapuno, sa lugar na nakakarinig ka ng agos ng tubig, sa beach, sa ilog, mountain, look at the sky, isa-isa ang sarap na tignan pag nape-pressure ka na. Bakit? Kasi pag nakikita mo yung sky, no, parang ang free, ang laya, mga puno na sumasayaw sa hangin, ilog, dagat na walang pumipigil, kung saan nila gusto pumunta, pupuntahan nila, nakaka-relax siya, nakaka-enjoy, ningiti ka na lang. Hindi pagkikatapos doon, laban ulit. Pasok ulit tayo sa hamon ng buhay kasi na-recharge ka na. Importante, hindi ka susuko. Patuloy kang lalaban at hindi ka papapekto sa mga pressure kasi may sarili kang pangarap. Okay? So I do hope kahit pa paano nakatulong yun, kahit contest, sana kahit pa paano nagpagaan ng damdamin natin. Okay. Thank you. Thank you everyone for the questions. I am very Now, I think before tayo magtapos, let's have siguro ipakita po natin ang ating certificate of appreciation po para sa iyo, Sir Doc Manuel. So this certification this certificate is proudly awarded to Dr. Manuel M. Gabriel, PhD RGC, in recognition for his exceptional dedication, hard work, and invaluable contributions. For efforts and commitment shine brightly and are deeply appreciated. Presented with gratitude on this 15th day of August 2026. Signed by our Chairman of the Board, Presley James Paglinawan. Of course, myself, I am the President of SMILE. Host ako, SMILE din President din ako. And of course, our SVP for Administration and People, si Gerald Vincent. Thank you talaga, sir, for bringing Thank you so much. Thank you. Bringing such an insightful conversation talaga dito sa ating programa, no. Before na tayo magtapos, siguro you could promote what do you want to promote? Promote niyo yung mo, sir. Okay lang, siguro yung aking Facebook page, Counselors Insight. You just type Counselors Insight, yung ko dyan, yung logo ko dyan sa Google Meet natin, yun yung makikita nyo. And then yung TikTok account natin, no? Awakener1. Currently, I have 41,000.6 followers. So may mga video tayong nilalabas doon na may kinalaman din sa mental health. Okay, so you can follow.
Kung sakaling medyo challenge ang pinagdadaanan nyo ngayon, you can message sa Counselor's Insight and let me see in my own way kung paano ko mapapagaan yung damdamin nyo if in case may mga pinagdadaanan kayo, hirap na rin kayo. Okay? Again, thank you so much kay Cyrich and the rest of you sa team nyo. Maraming salamat sa inyo at sobrang appreciated ko ng mga kabataan ng kausap ko ngayon. And I do hope nakatulong ako at napagbigay ng konting liwanag sa inyo na talagang medyo tumibay at gumaan yung mga nararamdaman natin. Maraming salamat. God bless sa inyong podcast. Sana magtuloy-tuloy ito. At mas marami pa kayong kabataan na ma-encourage at ma-motivate. Thank you, and God bless. Thank you po, sir. Before tayo mag-conclude everyone, thank you everyone for joining our broadcast po na yung hapon. Tayo po ulit, sabay po tayo napapakinggan po sa Smile Radio, Smile Channel, Cool TV at sa Cool FM. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 4:25 po ng hapon. Ito po ang DWSF 89.5 at ang himpilang DZYW Cool FM. Maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa ating Let's Talk. See you guys sa susunod dito lang sa Smile Network. Mabuhay! Pwede na mag-leave Cyrich. After aning outro na ako yung announcement. Gamay lang. Okay.